ihatid ko lang si Kuya Alex sa school. Ay, hindi pa pala doon sa loob mismo. Kasi malaki na daw siya. Anyway, si Philip, dinala pala sa dentist. Kinuha niya pala yung kanyang bicycle. Ihatid ko lang siya saglit. May extension house pa pala kami dito. Nagpintura pala si Vladimir dito ng gate. Kaya may ganyan siya. Hiniram niya yan sa kapatid niya. Tignan niyo naman si Alex. Alex ko, nagmana ka talaga sa daddy mo kahit na hindi kaya. Kinaya niya eh. May light pa siya. Hanggang dito lang si Kuya Alex. Ayaw na niyang magpahati doon sa school. Puslo kay uchitel ka ha? Okay na. Cut. Okay. Gusto na niya akong paalisin eh. Titignan ko muna siya. Ciao. Pumali. Pumali. Ciao. Ang kanyang daddy lang ang problema. Gusto talaga na ihatid doon sa school. Babalik ako sa bahay. Kukunin ko lang yung mga gamit ko tapos dyan ako mag-aantay para hindi masyadong malamig ba. Thank you Lord. Nandito na ako sa train station ng Bahon. Kaya lang, hindi pa nga ako nakapag-start ng magtrabaho. Nainis na ako sa driver dahil hindi nag-stop dito sa train stop. Dumiretso siya doon sa school. Kaya tuloy, naglakad na naman ako. Mamaya, maglakad na naman ako ng pinakamabilis. Sana nga, hindi delayed ang train. 5 to 10 minutes, okay lang. Pero 30, tama na po. Wala akong araw na hindi late sa work. Dahil dito sa train na ito. May ulan pa naman, pero taligsik lang. Hindi pa talaga totally buhos. Mabuti pa yung train going to Bratislava, nakaalis na. Yung going to Trnava, hindi pa dumating. So far, wala namang nakalagay na delay dyan, sa tabi ng number 2. Sana nga, walang delay. Lord, tama na po. Ilang minuto ako mag-antay dito. Minsan nga, umaabot pa ng 1 oras. Dahil maaga nga ako dumarating dito. Diyos ko, nasira na tuloy ang aking hairstyle. Anyway, lumalakas pa naman ang ulan. May payong naman ako dala. Pero takot lang ako baka matunaw yung asin na dala ko. Masaya na sana ako dahil walang nakalagay na delay. Tapos biglang lumitaw yung 5 minutes. Okay na yan Lord, tama na. Parang awa mo na. Nandito na pala ako sa loob ng train. Going to work na ako. Kahit na delay at umuulan, tuloy pa rin yung trabaho. Hindi ako mag-work dahil walang magbigay sa akin ng pera. Ito lang ang tanging paraan siguro makapagbakasyon ako ng Pilipinas after 10 years. Nandito na po ako sa hotel. Nalilisan ako. Malamig sa labas pero ang pinapawisan ako. Nakasuot na yung aking damit. Huhubarin ko lang ito. 4 layers. Ito na yung aking susuotin pang dinis. Spaghetti. Ito nakasuot na rin ako. Leggings. Diba? Itong sekreto ko na hindi palamigan ang hubon. Ang dami palang room na lilinisan ko. Lahat ng guests naka-check out. Matagal ako matapos nito ngayon. Pero kaya na powers ko. Ang ending pa pala kilikili powers. Susuotin ko na yung aking bagong sapatos. Yung binili ko noong Saturday. Working shoes. Ready na ako. Hihilahin ko na tong aking postcard. Binilhan nila ako ng bago. Nawa siguro sila sa akin. Anyway, last na room na pala ito. Then kanina may nakita pa pala akong nuts. Almonds. Hindi nakalagay sa basurahan pero open na. Pero sayang naman itapon. So kakainin ko na lang ito habang naglilinis na. Tapos may wine pa Iinumin ko na sana to kaya lang. Kunti na lang. Baka magtaka yung receptionist na ba't amoy alak ka? Nagdala sila ng salad. Tinapon lang. Tapon ko na lang din ito. Hindi ko pala ito naubos yung breakfast ko kanina. Gawin ko na lang tong lunch. Tapos yung kape ko, hindi pa naman siya malamig. At 3-star hotel pala to. Sinabi nung receptionist sa akin noong Friday. Nagtaka din ako kung bakit mayroon ito. Anyway, nasa rooftop na pala to. Kaya yung bintana ganito din. Ang pinaka-last na room dito, 303. Yun ay parang apartment style. Wala atang guest doon nag-interest dahil mahal. Kompleto naman, may washing machine,
may lutuan. Nag-discount daw sila this time dahil taglamig. Wala masyadong guest. Instead na 99, yung pinakamaliit na room nila, ginawa nilang 74 euros. Pero mahal pa rin, no? Kaya ano sila, kain muna ako. May mga buti na mapagkakitaan. Dadalhin ko na sana to sa bahay. Kaya lang, sinabihan ako ng nagmamay-ari dito na ikulik ko daw ito dahil ibabalik nila doon sa mga shop na may machine para sa mga plastic. Additional income daw nila. Instead sa akin, wala akong magagawa. Sila naman ang nagmamay-ari dito. Kaya ikukulik ko na lang to, tapos ibibigay sa kanila. Z naman ito. Tapos ito, may Z din. It means, ibabalik ito. Magkano na din ito? 10 cents each. Wala na rin kita nila dito eh. Tapos minsan may mga guest talagang iinuman dito. Paano kaya maglagay ng lemon na yung mabilis lang? So it takes time para sa akin to. Nanonood ako sa YouTube. Ito daw, butterfly. Basta ang sinusunod ko lang yung line sa gitna. Ito sa gitna na linya. Yan dapat nakasinter lang yan siya. Minsan hindi nga nakasinter, bahala na eh. Tapos lahat ng room na nilinisan ko, 2 bed, 2 din walang linen. Tapos mahirap pa naman to sa gitna. Tapos dito din banda, nahihirapan ako. Buti sana kung Spider-Man yung buwag mga kamay. Bisaya pa to, kuot na lang. Hindi naman nila to check. Kahit anong bilis ang aking kilos, ganun pa rin. Matagal akong matapos. Nasugatan din ako dito eh. Nagbigay ako ng puwersa. Pinupush ko yung mga linen dito sa gilid-gilid para matabunan. Yung ibang linen kasi may mga butas. Natapos na ako sa room. So dito na naman ako. 3 lalaki yung amo ko. Yung 2 amo pala, nakabakasyon. So, isa lang ngayon ang nag-uutos sa akin. Minsan, 3 yan sila. Nalilito na ako eh. Yung sino yung uunahin ko. Gusto ko nga sabihin, relax. Mga pre. Kaya lang, hindi sila nakakaintindi. Yung bunsong kapatid nila, unang-una, nagsalita siya ng Thailand daw yun. Galing daw siya doon, nagbakasyon. Mahilig sila magbakasyon. Ano daw sa Filipino yung thank you. Sabi ko salamat. Sa susunod, turuan ko sila. Multitasking si Margie. Tambak na naman yung tsahin ko. Noong Friday, hindi kasi sinabi nila kaagad sa akin na nandun na pala yung paplantsahin ko. Pabalik-balik pa naman ako doon sa kusina. Kung dumating na ba yung mga linens na dapat kong plantsahin. Pero yung parents ng aking mga boss, dito din sila nagstay. Sa kusina sila. Dahil dyan sa kabila, nagpatayo sila ng isang building. May 6 na room. I-extend ata nila ito. Additional na naman sa lilinisan ko. Iniisip ko ngayon, ano kaya ang dapat kong gawin sa summer? Fully booked daw sila dito eh. Sana makahanap ako ng mga picnic sa paglilinis ng room. Siguro tignan ko na lang para mas madali. Mga ugat ko pala ulo malabas na. Ang dami na. Yung kamay ko parang matanda na eh. Ikaw pa naman magplantsa dito. Pagdating sa bahay, magluluto pa. Papunta na po ako ng train station. Ay, kanina pa tong umaga ang ulan na ito ba? Hindi mawawala sa akin ang payong. Needed ko talaga ito. Lalo na naglalakad ako everyday. Mga naglalakad nga ang iba walang payong. Tamang-tama yung mga jacket nila, waterproof yan. Hindi sila mababasa. Malamig na. Maulan pa. Ano kayang meron dito? May nagwawali. Kaya lang maulan. Or baka may concert sila dito. Ako na lang atang inaantay nila eh. Charis lang. Rozmýšľam, že štúdium, ak by sa niekde ponúka nejaké štipendium, by som šiel do zahraničia, ale definitívne... Nung nakaraan, doon din yan sila sa kabila. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi nila. Itong aking blanket. Sa susunod, magdala na din ako ng unan. Dahil malamig. Dito sa Slovakia, gumagamit lang sila ng umbrella sa tuwing may ulan lang. Nandito na ako sa bridge. Nakakapagod dito eh. Relax ako maglakad tuwing hapon. Medyo mahaba pa yung minuto. Mostly dito naglalakad kasi wala namang bus na papasok doon sa sentrum. Nakakapagod.
Yung train station, kunting push na lang. Nandito na ako sa train station, nasa platform number 1 pa pala. Nandito na ako sa school ni Kuya Alex, pipick upin ko na siya. Madilim na, no? Parang 6 o'clock. Pero 4:30 pa lang ito. Na how much more kung mag-winter na talaga. Yung 4 o'clock dito, parang 7 o'clock na. For sure si Kuya na naman mag-isa dito. Naiwan. Philip, hindi man pumasok today. Tatawagin ko lang siya dito. Alex! Alex! Lubrigen! Andun siya sa itaas. Ayan siya. Ahoy! What? Churubis? Kung na Riklo. Because we will pick him up. Philip ko. In Babkas. Doma. Doble? What you will do? Change. Kada Riklo. Ako bolo. Shkwali Alex ko. Nauna na si Kuya Alex. Nakabike siya kahit na malamig. Wala namang ulan kaninang umaga. Thanks God, nandito na kami sa loob ng bahay. Nasundo na namin si Philip. Tapos may dala pa siyang mga shells. Yan? Ukas titas be? Ni Kuya Alex ko, Espinavi. I thought Mga koleksyon ni Bianan, dinadala ni Philip dito. Tapos tinatapon ko din yan. Sabi naman ni Bianan, okay lang daw. Container, tampri bab ko. Dobre? but I can use it because it can make the piezo. I know. But you need to ask Babka first. I guess ask him. Ask her? May nangyari na naman na hindi inaasahan. Kaya si Philip hindi nakapasok. Watson. Wow, pekin ni pinapakita niya sa inyo yan. Ben, and then your tooth be? Kaya yung tooth niya, kahapon umiiyak yan siya, masakit daw. Be, okas? Tutuhore? Kasi I told you, Philip ko, stop eating candy. There's a lot of worms. Hindi ko lubos akalain na ganyan ang mangyayari sa kanya na 5 years old pa lang. Marami na siyang butas sa ngipin niya. Iba kasi kapag kumakain yan siya ng candy parang bato. Kinakain niya yung candy, hindi niya ginasupsup. Kaya iyan, absent ulit. Then si Kuya bukas daw, you're going to doctori, Kuya? Zaitra? Para daw sa mata niya. Ukas be? Show to titas that titos. Tam. Okay. You are using this. And you're in your usta and fire. And you need to Okay. Wala man oy, da katikal mo Kuya. Oy, lolo. Is mas good. Coffee time. And then, hindi ako pwedeng umupo today. Kailangan kong arrange itong mga pinggan na hinugasan ko last night. Kasi talagang pinagkaibahan noong dalaga pa ako. Then may trabaho ba na walang iniisip kundi ang sarili lang. Pagkatapos mag-work, diretso agad sa higaan. May social media na dati, hindi pa ako vlogger before. Bagger lang. Dito sa Slovakia, hindi pwedeng gumagawa talaga ako ng paraan na makapagtrabaho ka agad. Hindi sana siya papayag, pero iniisip din niya na mahal yung insurance ko. Kahit na part-time job lang ito. Ang insurance daw ngayon, 100 euros mahigit. Ang hirap din ng buhay dito. Sinasabi niya na nasa Europe country, may nakilala akong Pilipino dito, nagtrabaho sa Slovakia. Ano ba siya sa akin bakit ganito daw ka baba na sabon? Kung gagawin nyo na lang, stepping stone na lang ang Slovakia, tapos proceed kayo sa the next Europe country. Maliit talaga ang sahod dito. Okay na yun, maliit man o malaki, ang importante na may sahod every month. Ew, that's disgusting. Kung ito lang aasahan, para gastos dito sa bahay, hindi pwede. Anyway, may sahod na ako, pero i-reveal ko sa inyo second month na, this month kasi hindi buo. Start ako ng October 14. So, di ba, alanganin. Tapos sahuran nila 10. So, hindi umaabot ng 1 month. Anyway, binigyan naman ako ng slip
So may ipapakita ako sa inyo. I-reveal ko na kung milyones ba yung ating sa akin. Hindi makabili ng panty. Pero bahala na. Taste ganda. Kala ni, may chicken soup. Bye. Uy, nagkalat man ang ato ang background. Baby down.